Huy mga Kabicolano at mga manonood, welcome back sa ating channel. Ngayon ay titingnan natin ang top 15 na pinakamayamang lungsod at munisipalidad sa Bicol Region at malalim nating intindihin bakit mayaman ang mga bayan na ito. Ang pagiging mayaman dito ay batay sa mababang poverty incidence, malakas na ekonomiya at mataas na antas ng kaunlaran ng mga mamamayan. Bawat lugar ay may kakaibang estratehiya at mas kalamangan na nagbibigay daan sa kanilang pag-unlad. Tara't simulan na nating tuklasin ang mga dahilan ng kanilang tagumpay. 15. Baleno, Masbate. Poverty incidence 19.5%. Pang-15 sa ating listahan ang Baleno sa Masbate na patuloy na umaasenso sa kabila ng dating mga hamon. Maraming mangingisda dito ngayon ay gumagamit na ng modernong kagamitan tulad ng motorized bangka at fish finders. Kaya't nadadagdagan lalo ang kanilang nahuhuling isda habang sa agrikultura naman, itinatag na ang mga sistema ng patubig na nagpapataas ng ani ng palay at mais kahit nasa tag-init o tag-ulan. Ang lokal na pamahalaan ay nagpagawa ng maayos na mga kalsada at tulay, kaya't mas madaling ipadala ang mga produkto patungong malalaking merkado sa Masbate City at ibang bayan. At nakakakuha na rin sila ng mas magandang presyo para sa kanilang mga ani. Bukod pa rito, itinatag na rin ang mga maliliit na pabrika para sa pagproseso ng isda at mga produktong agrikultura, kaya't nadadagdagan ang trabahong available at hindi na kailangang umalis ng maraming kabataan para maghanap ng trabaho. 14. Magarao, Camarines Sur. Sunod ay ang Magarao sa Camarines Sur na lumago dahil sa maayos na pagpaplano ng lokal na pamahalaan. Ang mga mabababang lupain na dati ay madalas na binabaha, ngayon ay nilagyan na ng mga sistema ng drainage at pamprotektang dike, kaya't hindi na nawawasak ang mga taniman ng palay at mais at patuloy na nakakapagbigay ng sapat na ani para sa mga mamamayan. Ang mga produkto gawa sa abaka ngayon ay binibigyan na ng sapat na suporta. Binibigyan ng training ang mga manggagawa sa modernong paraan ng paggawa at inuugnay sila sa direktang merkado sa ibang probinsya at kahit sa ibang mga bansa. Kaya't nakakakuha na sila ng magandang sahod. Maraming paaralan dito ang binigyan ng mga bagong gamit at gusali, habang ang mga health centers ay nilagyan na ng sapat na gamot at mga doktor, kaya't mas maganda na ang kalidad ng edukasyon at kalusugan ng mga mamamayan. 13. San Jacinto, Masbate. Poverty incidence 19.2%. Pang-13 ang San Jacinto sa Masbate na umunlad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang pangunahing industriya. Ang mga taniman ng nyog na ngayon ay pinoprotektahan na laban sa mga kalamidad gamit ang mga teknolohiyang pang-agrikultura ay may programa para palitan ng mga lumang puno ng mga produktibong uri, kahit hindi naapektado ng husto ang kita ng mga magsasaka kahit kapag bumababa ang presyo ng kopra. Maraming liblib na lugar dito ay binigyan na ng solar panels para sa kuryente at malinis na sistema ng tubig, kaya't mas madaling magpatakbo ng maliit na negosyo at bumaba na ang bilang ng mga bata na nagkakasakit. Ang lokal na pamahalaan ay nagtatag ng mga programa para sa seguridad at kaayusan, kaya't mas maraming negosyante ang nag-i-invest sa bayan at nagdadagdagan ng trabahong available para sa mga mamamayan. Bakit parang hirap bigkasin ngayon? 12. Mobo, Masbate. Poverty incidence 19%. Ito ay naging isa sa mga sentro ng abaka production sa Bicol. Ang mga taniman ng abaka na ngayon ay nilulugdan ng mga pestisidyo na ligtas sa kalikasan at binibigyan ng suporta para sa modernong pamamaraan ng pagtatanim. Kaya't hindi na apektado ng mga peste at sakit na tumataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Ang Mobo Port ay nag-upgrade na para tumanggap ng mas maraming barko, kaya't mas mura at mas madali nang ipadalang mga produkto patungong ibang mga probinsya at ibang bansa, at nakakakuha na ng mga negosyante ng mga magandang kita. Itinatag na rin ang mga sentro para sa teknikal na edukasyon, kaya't maraming kabataan ang nakakakuha ng kasanayan sa pagmamanufaktura at pagpapatakbo ng mga makinarya, at nakahanap na rin sila ng magandang trabaho dito mismo sa bayan. 11. Dimasalang, Masbate. Poverty incidence 18.8%.
Pasok sa pang-11 di masalang sa Masbate na umunlad sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga industriya. Ang mga taniman ng kape sa mga bundok ay binigyan ng mas maayos na mga daanan at sistema ng irigasyon, kaya't mas madaling pangalagaan ng mga magsasaka at mas mataas ng kalidad ng kanilang kape. Ngayon ay binebenta na ito sa mga malalaking merkado sa Maynila at kahit pa sa ibang bansa. Ang maliit na sektor ng pagmimina ay na-regulate na ng gobyerno, kaya't nakakakuha na ng mga manggagawa ng sapat na sahod at benepisyo, habang ang mga pagkasira ng kalikasan ay binabawasan na. Ang mga tanawing tulad ng mga waterfalls ay binigyan ng mga daanan, tirahan at kainan para sa mga turista, kaya't lumalago na rin ang turismo at nagdudulot ng dagdag na kita para sa mga mamamayan. 10. San Vicente, Camarines Sur. Poverty incidence, 18.7%. Pang-10 ang San Vicente sa Camarines Sur na lumago dahil sa maayos na suporta sa mga lokal na negosyante. Ang mga pamilyang nag-aalaga ng manok at baboy ay binigyan na ng libreng bakuna at training sa modernong paraan ng pag-aalaga, kaya't hindi na kumakalat ang mga sakit at tumataas ang ani at kita ng mga pamilya. Ang mga kakainin at gulay na binebenta nila ay binebenta sa mga organisadong merkado sa Naga City at iba pang lugar, at may mga programa para i-promote ang kanilang mga produkto online, kahit hindi na sila nahihirapang makahanap ng mamimili at nakakakuha na ng magandang presyo. Itinatag na rin ang mga maliit na pabrika para sa pagproseso ng pagkain, kaya't maraming trabahong pangmatagalan ang available at hindi na napipilitang umutang ang mga pamilya para mabuhay. 9. Kanaman, Camarines Sur. Poverty incidence, 18.1%. Pang-siyam ay ang Kanaman sa Camarines Sur na nananatiling isa sa mga rice granaries ng probinsya dahil sa mga makabagong paraan ng pagsasaka. Ang mga taniman ng palay ay binigyan na ng mga sistema ng patubig na umaangkop sa tagtuyot at pagbaha, kaya't patuloy na nakakapagbigay ng mataas na ani at nagdudulot ng magandang kita para sa mga magsasaka. Ang mga isda ay gumagamit na ng modernong paraan ng pagpapalaki ng isda tulad ng aquaculture technology, kaya tumataas ang ani at mas mataas ng kalidad ng mga isda na ibinebenta nila. Ang mga tulay at kalsada sa bayan ay naayos at pinalawak na, kaya't mas madaling ipadala ang mga produkto patungong Naga at ibang malalaking lungsod na hindi na nasisira ang mga produkto bago pa makarating sa merkado. Kaya't mas malaki na ang kita ng mga magsasaka at negosyante. 8. Daraga Albay. Poverty incidence, 16.9%. Pasok naman sa ikawalo ang Daraga sa Albay na lumago dahil sa maayos na pagpapalawak ng turismo at proteksyon sa mga mamamayan. Ang mga lugar na nasa danger zone malapit sa Mayon Volcano ay binigyan na ng maayos na plano para sa kaligtasan at itinatag ng mga ligtas na lugar para sa mga pamilya na maaring maapektuhan ng pagsabog, kahit hindi na sila natatakot na mawalan ng tirahan at negosyo. Karamihan sa mga maliliit na negosyante tulad ng mga nagbebenta ng street food at souvenirs ay binigyan na ng training sa pagmamarketa at pagpapanatili ng kalidad ng kanilang mga produkto, habang ang turismo ay ginagawang mas matatag sa pamamagitan ng mga kaganapan tuwing buwan, kaya't may trabaho na sila sa buong taon. Ang mga lugar na dati ay siksik ay naayos na at binigyan na ng sapat na espasyo para sa mga bagong bahay at negosyo, kaya't bumaba ng mga problema sa kalinisan at kalusugan at mas maraming tao ang nakakapagtayo ng sariling negosyo. 7. San Fernando, Camarines Sur. Poverty incidence, 16.9%. Pang-7 naman ng San Fernando sa Camarines Sur na umunlad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng agrikultura at edukasyon. Ang mga taniman ng palay at mais ay binigyan na ng mga sistema ng patubig na hindi na umaasa lamang sa ulan, kaya tumataas ang ani at mas sapat ng kita ng mga magsasaka para sa kanilang mga pamilya. Itinatag na ang mga maliliit na pabrika at tindahan para sa mga lokal na produkto, kaya't hindi na kailangang umalis ng maraming kabataan para maghanap ng trabaho at nananatili na silang sumusuporta sa kanilang mga pamilya. Ang mga community centers ay binigyan na rin ng mga gamit at trainer para sa mga programa ng pagpapalakas ng kakayahan, kaya't maraming mamamayan ang natututo ng mga bagong kasanayan tulad ng paggawa ng handicraft at pagpapatakbo ng maliliit na negosyo.
at mas marami nang nakakapag-umpisa ng sariling negosyo para mapabuti ang kanilang mga buhay. 6. Iriga City, Camarines Sur. Poverty incidence 16.9%. Ito'y naging isang progresibong lungsod dahil sa maayos na pagpaplano ng infrastruktura. Ang mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok ay binigyan na ng mga sistema para pigilan ang baha at landslide, kahit hindi na nawawasak ang mga bahay at negosyo at patuloy na nagagawa ng mga mamamayan ang kanilang trabaho. Itinatag na ang mga sentro para sa teknikal na edukasyon at pagsasanay, kaya't kahit ang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay nakakakuha na ng kasanayan na kailangan para makahanap ng magandang trabaho o magsimula ng sariling negosyo. Ang mga kalsada sa lungsod ay maayos at pinalawak na at may organisadong sistema ng pampublikong transportasyon, kaya't mas mura at mas madaling magbiyahe para makapagtrabaho o makapamili ng mga pangangailangan, at tumataas na ang kita ng mga pamilya dahil sa bawas na gastos para sa transportasyon. 5. Legazpi City, Albay. Poverty incidence 16.3%. Nasa panglima naman ng Legazpi City sa Albay na naging isa sa mga pinakamalakas na ekonomiya sa Bicol dahil sa turismo at kalakalan. Ang mga informal settlement malapit sa daungan at Mayon Volcano ay pinalitan na ng maayos ng mga pabahay na may sapat na pasilidad at may maayos na plano para sa kaligtasan tuwing may kalamidad. Kaya't ligtas ng mga pamilya at mas nakakapag-focus sila sa kanilang trabaho. Ang mga trabahong nauugnay sa turismo ay binigyan na ng training para sa serbisyo at kalidad, at itinatag ng mga programa para sa gawing mas matatag ang industriya kahit hindi na panapanahon lamang ang trabaho at mas mataas ng sahod ng mga manggagawa. Maraming malalaking negosyo ang nag-invest sa lungsod, habang ang mga maliliit na negosyante ay binibigyan ng suporta para makipagkumpetensya, at ang mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, paaralan at ospital ay lalong napabuti, kaya't mas maganda na ang buhay ng mga mamamayan. 4. Virac Catanduanes. Poverty incidence 14.5%. Pang-apat ang Virac sa Catanduanes na umunlad bilang kapital ng probinsya sa kabila ng mga kalamidad. Ang mga taniman ng abaka at nyog ay binigyan na ng mga proteksyon laban sa bagyo tulad ng windbreaks at typhoon-resistant na uri ng mga halaman. Kahit hindi naganap na nawawasak tuwing may bagyo at mabilis na nakakabawi ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay gumagamit na rin ng modernong paraan ng pagsasaka, kaya tumataas ang ani at mas mataas ng kita para sa kanilang mga pamilya. Itinatag ng mga maayos na kalsada at daungan na konektado sa ibang probinsya, kaya't mas madaling ipadala at ibenta ang mga produkto sa mas malawak na merkado, at lumalago na rin ang negosyo at turismo sa probinsya. 3. Masbate City, Masbate. Poverty incidence 13.4%. Masbate City sa Masbate na naging sentro ng kalakalan, edukasyon at serbisyo sa probinsya. Ang daungan ng lungsod na na-upgrade na para tumanggap ng mga malalaking barko mula sa iba't ibang probinsya at bansa, kaya't naging sentro ito ng pagpapalitan ng mga produkto tulad ng mga isda, nyog at abaka, na nakakakuha na ng mga lokal na negosyante ng mas malawak na merkado at mas mataas na kita. Itinatag ng maraming paaralan at universidad dito, kahit hindi na kailangang umalis ng mga kabataan para makapag-aral, at nakakakuha sila ng magandang edukasyon na nagbibigay daan sa kanila na makahanap ng trabaho dito mismo o magsimula ng sariling negosyo. Maraming malalaking komersyal na sentro at pabrika ang nagbukas, habang ang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng mga programa para suportahan ang mga maliliit na negosyante. Binibigyan sila ng puhunan, training at akses sa mga merkado, kaya't lumalago ang ekonomiya at bumababa ang bilang ng mga pamilyang nahihirapan. 2. Daet Camarines Norte. Poverty incidence 12.8%. Ang nasa ikalawa sa ating listahan ay walang iba kundi ang Daet sa Camarines Norte, na kilala bilang home of the first Philippine flag at isa sa mga pinakamayamang bayan sa Bicol.
Ang turismo dito ay lumago ng malaki dahil sa maayos na pagpapaunlad ng mga makasaysayang tanawin tulad ng Bantayog ng Watawat at mga magagandang beach tulad ng Bagasbas Beach. Itinatag na ang mga pasilidad para sa mga turista tulad ng mga hotels, kainan at transportasyon, kaya't nagdudulot ito ng malaking kita para sa lungsod at trabaho para sa mga mamamayan. Ang mga taniman ng pili nut dito ay gumagamit na ng modernong pamamaraan ng pagtatanim at pagproseso, kaya't mas mataas na ang kalidad at dami ng mga produktong pili tulad ng jam, chocolate at handicraft. Ibinebenta na ito sa buong Pilipinas at kahit sa ibang mga bansa. Itinatag na rin ang mga komersyal na sentro at mga pabrika para sa mga lokal na produkto, habang ang mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, paaralan at ospital ay lalong napabuti, kaya't mas maganda na ang antas ng buhay ng mga mamamayan. One, Naga City, Camarines Sur. Poverty incidence 10.3%. At ang nanguna sa pinakamayamang lungsod sa Bicol ay ang Naga City sa Camarines Sur, na kilala bilang Heart of Bicol at sentro ng kalakalan, edukasyon at kultura. Bilang isa sa mga pinakamalaking lungsod sa rehiyon, maraming malalaking negosyo, bangko at pabrika ang nagbukas dito, kaya't maraming trabahong available para sa mga mamamayan mula sa iba't ibang larangan tulad ng serbisyo, pamamahala at manupaktura. Mayroon din itong maraming kilalang universidad at paaralan na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon, kaya't maraming kabataan mula sa buong Bicol ang nag-aaral dito at kadalasan ay nananatili para magtrabaho o magsimula ng sariling negosyo. Ang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng mga maayos na programa para sa pag-unlad ng infrastruktura. May mga modernong kalsada, daungan, paliparan at pampublikong pasilidad tulad ng mga parke, ospital at palengke. Bukod pa rito, itinatag ng mga sistema para suportahan ang mga maliliit na negosyante, pagbutihin ang agrikultura at palawakin ang turismo. Lahat ng ito ay nagdulot ng malakas na ekonomiya, mababang antas ng kahirapan, at mas mataas na kalidad ng buhay para sa lahat ng mga taga-Naga. At yan na po ang ating top 15 pinakamayamang lungsod at munisipalidad sa Bicol. Makikita natin na ang kanilang tagumpay ay bunga ng maayos na pagpaplano ng lokal na pamahalaan, suporta sa mga lokal na industriya at sipag at tiyaga ng mga mamamayan. Sa tingin nyo, anong lugar pa sa Bicol ang inyong palagay ang may pinakamalaking potensyal na umunlad at pumasok sa listahang ito sa mga darating na taon? I-comment lang nyo sa ibaba, kaibigan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click na din ang notification bell para hindi kayo malaktawan ng mga bagong content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mabuhay ang mga Bicolano.